Hi guys, magandang araw sa inyo lahat and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mag-share na naman ulit ako sa inyo na panibagong update kung magkano na ba yung kinita ng aking account dito kay Sitaw. So, bali nagsimula po ako dito kay Sitaw ay noong April 7, 2023 at ang total na naging puhunan ko ay 56,711 pesos. So again, ang ipapakita ko pong profit dito ay kung gagayahin nyo man po yung kung magkano yung ipinuhunan ko, sigurado pong magkakaiba yung magiging profit natin kasi magkakaiba po yung product na inililist natin dito sa ating mga online store. So ito po yung ipapakita kong profit ay hindi po ito eksakto kasi magkakaiba po tayo ng diskarte kung paano tayo mag-process ng mga product. So, ayan. Para mas makita natin, punta tayo dito sa aking account. Ayan. So, pagpansensyahan nyo na guys, medyo mahina yung aking internet sa ngayon. So, ayan. And then, click natin itong dashboard. So, ang araw po ngayon ay May 12, 2024 na. So, 13 month na po ako dito kay Sitaw. Almost 1 year na ako dito kay Sitaw. So, sa ngayon, ang kadalasang ginagawa ko na lang dito sa aking account ay lahat na lang ng activity ay puro palabas na lang or withdrawal na lang. Hindi na po ako dito nagdi-deposit or nagka-cash in dito sa aking account. Siguro naman may pagkakataon man sigurong mag-cash in ako dito or for tutorial purposes lang naman po siguro yon. Ang gagawin ko kung magka-cash in man ako dito, siguro kung gagawa ako ng mga tutorial. So, ayan, kung paano ba mag-cash in or mag-cash out. So, ayan. Ayan na nga po yung total na kinita ko sa ngayon. Sa loob ng 13 month, sa total na naging capital ko na 56,711 pesos. Yan na po yung naging profit ko, yung 138,771 pesos. Point. Yan, hindi na natin isama yung decimal points na yan sa hulihan. So, ayan po yung total na kinita ko. And then, total sales na sold ko na dito sa aking account. Yan. Ito na nga. Yung 2 million. Nasa 2 million na. So, again, magkakaiba yung magiging profit natin dito kasi magkakaiba yung products na profit margin na inililist natin sa ating mga online store. So, ayan. So, sa ngayong buwan, ngayong May, medyo bagsak pa yung naging processing rate ko. Nasa 51.82% pa lang. So, may ilang araw pa bago mag-vacation ay mag-evaluation. So, naka-activate po yung vacation mode ko ngayon para ma-reach ko yung 55%. So, sigurado naman ako na ma-reach ko yung 55% minimum requirements na yan. Ito yon yung kailangan natin ma-reach na processing rate tuwing evaluation para maiwasan natin yung mga penalty sa ating mga account. So, kung purely 7% ka lang na nakalist sa inyong mga online store, so sa isang buwan, nagkakaroon po tayo ng dalawang evaluation. Merong first half and second half. Alin man sa dalawang yon, makapasa ka lang ng kahit isa. Pag naka-purely 7% ka lang, bumagsak ka man sa isang evaluation, wala ka na pong magiging problema. Pero kung naka-mix yung nakalist sa inyong online store, so yung dalawang evaluation na yun sa isang buwan, kailangan natin ipasa yon para hindi tayo magkaroon ng penalty sa ating mga account. So, kung dito nga pala sa
account na ito, tulad nga pala ng sa mga nakapanood nung huling in-upload kong video kung paano ba mag-add ng tax info. So dito, bali nakapag-withdraw na ako dito sa aking account. Dito yon. Punta tayo dito. So kung, ayan, ito na yon. Pag once guys na nakapagpasa na kayo ng mga TIN number and then mga ID information dyan, ito na po yung mag-a-appear dyan. So kung isahan lang po. So pag once na nakapagpasa na kayo, yan na yung mag-a-appear dyan. Tax info registered. So ibig sabihin yan, nakapag-submit na ako ng TIN number dito kay Sitaw. Kaya one time na lang naman po yun. Pag once na nakapagpasa ka, okay na yun. Magre-registered na siya dyan. So madami pong nagsasabi na yung TIN number ay kailangan ng 12 numbers. Pero in my case, nakapag in-accept naman ni Sitaw yung, di ba yung TIN number natin ay 9 digits lang naman talaga yung TIN number natin. So, in-accept naman siya. So, kung kayo po nahihirapan kayo mag-register gamit yung inyong TIN number, so wag niyo pong lagyan ng mga dash. Ang ilagay niyo lang po yung mga number lang. Wag kayong maglagay ng space. So, yun lang yung magiging advice ko dyan kasi merong ibang nababasa ko na hindi daw po tinatanggap yung 9 digits. So, 12 numbers daw po, 12 digits yung hinahanap. So, in my case, nakapag-register naman ako using yung TIN number na 9 digits. So, i-try nyo lang po ng paulit-ulit, wag kayong sumuko. And then, i-save nyo na lang pag once na na-accept. And then, kailangan nyo din dyan magpasa ng ID. Yung ID, kung ano ba yung any government issued ID. At i-input nyo din dyan yung ID card number. So, ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo din dito sa aking freezing money, ayan, kung i-amount na nandito sa aking account, yung mga amount na yan. So, tulad nga ng minimension ko sa mga previous videos ko, itong mga amount na naandyan ay purely profit na lang yan. Nakapag-ROI na po ako dito kay Sitaw. So, lahat ng activity nga, puro withdrawal na lang. So, sa ngayon, hindi muna ako nagwi-withdraw dito sa aking account. So, ayan. Ang huling withdrawal ko dito sa aking seller account, noong, March 5. Ayan, yung 5,290 pesos. So, mabilis naman yung withdrawal dito kay Sitaw. Pag ginamit ko yung BPI Bank, wala pang ilang oras, basta request withdrawal kayo, kahit Friday, Monday to Friday, pwede kayong mag-request withdrawal. Pero kung ang pinaka-tricks talaga dyan, kung gusto nyong ma-receive agad yung withdrawal nyo, lagi kayong mag-request umaga para ma-receive nyo sa kinahaponan. Ang pagtuwing Friday naman, kung gusto nyo ipunin nyo muna yung profit nyo from Monday to Friday, pag Friday, ang pinaka-tricks dyan, pag magre-request withdrawal kayo, alauna ng hapon, mag-request withdrawal na kayo para bago mag-alas 5, papasok pa din yan sa inyong mga bank account. Yan yung na-experience ko gamit yung BPI account ko. Yan yung ginagamit ko sa pag-withdraw dito. So, mabilis naman siya dumating sa aking account. Mga hindi pa abutin ng mga ilang oras, nasa account ko na siya. Kahit Friday ako nagre-request withdrawal. So, ayan. And then dito sa aking affiliate system naman,
Gusto ko din manawagan sa mga nagre-register sa aking link. Wait lang guys. Medyo mahina yung aking internet. Ayan, try lang natin. Ayan. Wait lang, ayaw mag-appear. Pasensyahan nyo na guys. Ayan. Gusto ko din manawagan dito sa mga nagre-register sa aking link or yung gumamit ng aking referral code. So kung nag-register ka gamit ang aking referral link para hindi naman masayang yung account nyo, kung gusto nyo talagang magpatuloy dito sa journey nyo kay Sitaw, pag once na nag-register kayo, naandyan sa description and comment section yung aking Facebook link, i-message mo ako para mas mag-guide kita sa journey mo dito kay Sitaw para hindi kayo mahirapan. Or kung hindi naman, may makikita kayo dito sa dito sa dedicated customer service. Pwede kayong mag-message dyan. Pwede kayong mag-message dyan para mag-guide din kayo ng account specialist para maibigay sa akin ni Sir Ken, yung account specialist na naka-assign sa akin, para ma-forward kayo sa akin para mas mag-guide ko kayo dito kay Sitaw. Kasi meron kasi mga nag-register dito kay Sitaw tapos hindi naman tinutuloy yung journey nyo dito kay Sitaw. For curiosity lang naman, sayang lang yung pag-register nyo dito kay Sitaw, yung information nyo. So kung nakikita nyo yung pangalan nyo dito sa mga affiliate dito, o i-message nyo naman ako para mas mag-guide ko kayo para hindi kayo mahirapan. Mas mahirap kasing nag-join kayo dito kay Sitaw pero wala kayong team na napapabilangan or wala kayong grupo. So, mas maganda yun na may mapagtatanungan ka, yung matagal ng seller dito kay Sitaw para hindi ka na mahirapan. Hindi na kayo mahirapan sa journey nyo. So, ayan, alam nyo naman kung nag-register kayo dito sa aking referral link. And then nga pala, may bagong update dito sa affiliate withdrawal request. So, ito yung kinikita ko sa aking mga affiliate. So, affiliate commission na 3%. Dito, i-click natin yan. Click natin yan kung gusto natin mag-withdraw. Dito, may bagong update na naman si Sitaw. Dito, kung makikita nyo dito sa taas, yung may check, itong part na to, yan. So, ibig sabihin yan, pag dyan tayo mag-withdraw, madadirect yung ating withdrawal sa ating mga bank account na isinave natin sa payment setting dito kay Sitaw. Pero pag dito natin i-click yan, dito sa baba, ayan. So, ito. Mapupunta ito sa ating wallet balance dito sa seller account. Dito yon mapupunta. Dito mapupunta yan. Dito mapupunta. Ayan. Dito. So, hindi kita. Ulitin natin. Dito mapupunta yan sa wallet balance. Pag dun, yun ang clinic mo. Yung kita natin sa affiliate earnings. So, pinapakinggan talaga tayo ni Sitaw. Madami kasing nagre-request na mga seller dito kay Sitaw. Yung kung pwede bang gawing capital yung profit
earnings dito sa affiliate. So, ayan, ginawa na po ng paraan ni Sitaw. Ayan. So, malaking bagay ito kung meron kayong kita sa affiliate earnings nyo. Kung gusto, medyo kapos yung pampuhunan, so, pwedeng gamitin to. So, i-withdraw natin sa ating wallet balance para magamit natin na pang-process ng mga pending order. So, ayan. Ayan, kung nakapili ka na dyan, kung alin man sa dalawang yan yung pipiliin mo. So, again, dito, may pagkakaiba pa din yung dalawang yan. Pag once na dito ka magwi-withdraw sa bank account or GCash or kahit anong payment method na gusto mong mapunta yung withdrawal mo, may service fee na 1% yan, guys. Basahin nyo yan bago kayo mag-withdraw para alam nyo. Dito, pag papunta naman sa ating mga seller account o yung kung gusto natin mag-process, magamit yung kita natin sa affiliate earnings sa pag-process ng mga pending order, so service fee 0. 0 lang siya kasi ita-transfer lang naman siya sa ating mga wallet balance. So, ayun lang. So, para sa akin, yung available withdrawal amount ko dito, yung affiliate balance ko na any moment pwede kong i-withdraw siya, pero hindi ko muna gagawin yan kasi gusto ko muna siyang paabutin ulit ng Friday. So, every Friday ako nagwi-withdraw sa aking affiliate earnings para medyo malaki. So, ayan. So, maraming salamat sa aking mga affiliate na patuloy na nagpa-process ng mga order. So, malaking tulong yun sa akin. Yung nakukuha kong commission doon sa mga pinaprocess ng order. So, maraming salamat sa patuloy niyong pag-process ng mga order. So, ito yon yung pwede nyong kitain sa bawat process ng order, napaprocess na order ng inyong mga affiliate, ito yung posible nating kitain. Yung mga nakikita nyong amount dito sa baba. Ayan. Ito. Pero again, hindi lahat yan mapupunta sa ating account. Ito lang yung pumasok na mga order doon sa ating mga affiliate. Pag once na binayaran nila, and then naging successful na na-deliver doon sa customer, yung product, saka lang tayo magkakaroon ng komisyon. So again, itong mga pumapasok ditong amount, hindi pa sigurado yan na magiging komisyon natin. Depende yan sa ating mga affiliate kung ipaprocess nila yung mga order na pumasok sa kanila, saka lang tayo magkakaroon ng kita dyan. So, malinaw po. Ayan. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa ngayon. So, gusto ko din magpasalamat kay Sitaw kasi malaking tulong talaga yung na ibibigay ni Sitaw. So, si Sitaw na yung sagot sa kahirapan sa ngayon. Kung isa ka pa din sa nag-iisip ngayon, kung gusto mong magsumali kay Sitaw, so pag-aralan yung mabuti. So, gumawa kayo ng action kung gusto nyo talagang mag-join dito kay Sitaw, merong mga taong gusto mag-guide sa inyo. So, naandito ako, o mag-register ka dyan sa link ko or gamitin mo yung referral code ko and then i-message mo ako para mas mag-guide kita sa journey mo dito kay Sitaw para hindi ka na mahirapan, and then ma-share ko din sa inyo yung aking mga naging experience dito kay Sitaw. So, kung ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa ngayon, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please consider like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.